Kumpirmado, Kim Chiu at Paolo Avellino namataan sa Cebu kasama ang pamilya matapos ang sinulog. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment and subscribe. Usap-usapan ngayon ang biglaang paglipad ni na Kim Chiu at Paolo Avellino pa Cebu. Kitang-kita ang dami ng kanilang maletang dala. Hindi lang ito simpleng trabaho hulan ng mga fans. Mag-i-extend sila sa isang private beach resort pagkatapos ng sinulog. Ito na ba ang inaabangan nating aminin moment? Alamin ang buong detalye. Sa mundo ng showbiz, hindi na maitatago ang mga ngiti. Ang tunay na nilalaman ng puso at lalong hindi maitatago ng mga maleta ang tunay na bakay ng isang biyahe. Nitong mga nakaraang araw, muling naging sentro ng atensyon at kilig ang tambalang Kim Pao, sina Kim Chiu at Paolo Avellino, matapos kumalat ang mga balita tungkol sa kanilang pagpunta sa Queen City of the South, ang Cebu. Pero teka lang, hindi lang ito basta trabaho o guesting para sa sikat na Sinulog Festival. Ayon sa mga nakasaksi at sa mga masugid na tagahanga, may kakaibang vibes ang biyaheng ito. Bakit kamo? Dahil sa dami ng bitbit nilang maleta at sa mga bulong-bulungan na magtatagal sila doon para sa isang well-deserved na bakasyon. Ang misteryo ng maraming maleta. Isa sa mga pinag-uusapang detalye sa social media ay ang dami ng bagaheng dala ng dalawa. Kung iisipin, kung para lang sa sinulog ang punta, bakit parang pang isang buwan ang laman ng kanilang mga maleta? Dito na nagsimulang maghinala sa mabuting paraan ang mga fans, ang teorya ng marami, extension. Matapos ang sunod-sunod na trabaho taping ng kanilang mga teleserye at ang walang humpay na ganap sa Showtime, mukhang ito na ang pagkakataon na hinihintay ng lahat. Ang pagtaka sa ingay ng Maynila upang namnamin ang katahimikan ng mga beach resorts sa Cebu. Sabi nga sa video na ating nakalap, kung hindi makikita si Kim Chiu sa Showtime sa darating na Lunes, isa lang ang ibig sabihin nito. Tuloy ang ligaya sa bakasyon. Ito ay isang malinaw na sinyalis na sinusulit nila ang bawat sandali na malayo sa kamera at mas malapit sa isa't isa. Sinulog Festival, higit pa sa pista. Ang sinulog ay hindi lamang basta pista para sa mga Cebuano. Ito ay panahon ng pagdiriwang pasasalamat at pagtitipon ng pamilya. Ang presensya ni Paolo Avellino sa hometown ni Kim Chiu sa panahong ito ay nagdadala ng napakalaking kahulugan sa kulturang Pilipino. Ang pagdadala ng isang espesyal na kaibigan sa iyong probinsya tuwing may malaking okasyon ay madalas na tinitingnan bilang pamamanhikan, stage o hindi kaya ay pagpapakilala sa pamilya ng seryosohan. Ayon sa mga obserbasyon, mainit ang naging pagtanggap ng mga Cebuano kay Paolo. Hindi siya itinuring na iba, bagkus siya itinanggap na parang parte na ng pamilya at komunidad. Ang mga hiyawan ng fans tuwing nakikita silang magkasama ay patunay na botong-boto. Ang mga kababayan ni Kim sa aktor, para sa mga fans, ito ang katuparan ng kanilang mga dasal, ang makitang masaya ang kanilang idolo sa piling ng isang lalaking nire-respeto at minamahal din ng marami. Real couple vibes, talo ang bashers. Hindi maiiwasan sa mundo ng showbiz ang mga bashers at mga negatibong komento. Subalit sa kaso ng Kim Pao, sa Cebu trip na ito tila natabunan ng pagmamahal ang anumang ingay. Tulad ng nabanggit sa ulat, iiyak na lang ang mga bashers dahil sa katatagan ng samahan ng dalawa. May mga nagsasabing sila ay nasa real couple era na, kung saan hindi na nila kailangang magtago o magpretend. Ang kanilang mga kilos ay natural, ang kanilang mga titig ay puno ng kahulugan, at ang kanilang presensya sa tabi ng isa't isa ay sapat na para pakiligin ang buong bansa. May isang particular na komento na umagaw ng pansin ng marami, ang pagpuri sa ganda ni Kim noong grand finals ng Tawag ng Tanghalan, kung saan inihalan tulad siya sa asawa ni Paolo. Bagamat alam nating wala pang kumpirmasyon ng kasal, ang terminong ito ay sumasalamin sa kung paano sila tinitignan ng publiko bilang isang bagay na itinakda, isang tambalang perfect match. Ang pagiging blooming ni Kim ay sinasabing epekto ng magandang pagtrato sa kanya ni Paolo at ang saya ng puso na hindi kayang pikiin, ang beach resort getaway. Matapos ang sigla at ingay ng sinulog, ang susunod na kabanata ng kanilang biyahe ay ang inaasahang private time. Ang Cebu ay kilala sa mga world-class beach resorts nito, mula sa Mactan hanggang sa mga liblib na paraiso sa norte at sur. Ang haka-haka ay didiretso ang grupo kasama ang pamilya ni Kim sa isang resort upang mag-relax. Isipin ninyo ang eksena, ang dalawa na naglalakad sa dalampasigan, malayo sa flashes ng kamera, malayo sa scripts at direksyon ng direktor. Ito ang panahon para makilala nila ang isa't isa bilang mga karakter sa telebisyon, o hindi bilang mga karakter, kundi bilang sina Kim Chiu at Paolo Avellino.
Ang dagat ay saksi sa mga kwentuhan at tawanan na sila lang ang nakakarinig. Ito rin ang pagkakataon para kay Paulo na lalo pang mapalapit sa pamilya ni Kim, isang bagay na napakahalaga sa anumang seryosong relasyon. Ang sabi ng marami, ang dagat ay nakakapagpagaling matapos ang mga hamon at pagod sa trabaho. Ang simoy ng hangin sa Cebu ang magsisilbing pahinga nila, at sino ba naman ang ayaw mag-relax kasama ang taong nagpapatibok ng iyong puso? Bakit ito mahalaga sa fans? Para sa mga Kim Pao supporters, ang bakasyong ito ay hindi lang basta update sa social media. Ito ay validasyon na ang chemistry na makikita o nakikita nila sa screen ay totoo rin sa totoong buhay. Ang bawat maleta na dala ay simbolo ng paghahanda, hindi lang para sa damit kundi paghahanda para sa mas marami pang memories na bubuuin nila ng magkasama. Ang suporta ng mga Cebuano ay nagbibigay din ng seal of approval. Sa Pilipinas, malaking bagay ang hometown approval. Kapag ang iyong probinsya ay kinilig sa iyong partner, para na rin nanalo ka sa loto at mukhang napanalunan na ni Paulo ang puso ng Cebu. Konklusyon, abangan ang susunod na kabanata. Habang sinusulat ang mga artikulong ito, patuloy ang pag-aabang ng lahat sa mga susunod na post at updates. Papasok ba si Kim sa Luni? May lalabas bang larawan mula sa isang exclusive resort? Aaminin ba sila pagbalik ng Maynila? Maraming tanong pero isa lang ang sigurado. Ang Cebu trip na ito ay markado na sa mga kasaysayan ng Kim Pao. Ito ay puno ng saya, pagmamahal at pamilya. Kung totoo man ang mga hinala na sila ay more than friends, na wala ng mas gaganda pang lugar para ipagdiwang ito kundi sa Queen City of the South. Sa ngayon, hayaan muna nating namnamin nila ng kanilang pribadong oras, pero huwag kayong bibitiw. Dahil paniguradong pagbalik nila, may baon silang mga kwento at ngiti na lalong magpapakilig sa ating lahat. Ang dami ng maleta ay pahiwatig lamang. Ang tunay na dala pa uwi ay ang mas matibay na pagtingin sa isa't isa. Para sa mga bashers, sorry lang, dahil mukhang matibay ang pundasyon ng dalawa. At para sa mga fans, ituloy lang ang pagdarasal at suporta. Ang happy ending na inaasam nyo ay mukhang nagiging happy beginning na sa isla ng Cebu. At sa kabilang banda, Paulo Avellino nilaglag si Kim Chiu. Misto lang nilaglag umano ni Paulo Avellino si Kim Chiu na itong weekend sa Sinulog Festival Parade. Habang umaandar kasi ang float na sinasakyan ni Paulo, ay napadaan ito sa tapat ng boat ng ini-endorse ng online gaming ni Kim Chiu. Doon na nagsalita sa mikropono ang nag-host ng activity na sa boat ng online gaming. Pagkakita ng host ay walang keme-keme, tinawag ni Pao at kumodo ng Paulo dito sa boat kasama namin si Kim Chiu. Kim Chiu endorser ng binanggit na brand. Sa trending video makikita, napangiti-ngiti pa noong una ang aktor. Pero mukhang hindi na rin ito nakapagtimpi, kaya sumagot ito ng ayoko ng sugal. Bukod sa pagbukas ng bibig at nagmuwis na ng letrang X, gamit ang dalawang braso niya sinabayan din niya ito ng tawa. Inula naman ng maraming positive comments ang mga ginawang ito ni Paulo. Mas marami ang pumuri sa aktor. Halos iisa ang komento mababasa sa comment section. Say ng isang concerned citizens, sana nga mas maraming celebrity yung maging ganito, na kahit malaki ang offer sa pag-i-endorse ng sugal, mas maging vocal na ayaw nila ng sugal at no to gambling endorsement.